Then, pagdating sa network, yan, it's either pipili kayo ng use or yung makikishare lang kayo ng host IP address or i-bridge nyo. Ang iba lang sa bridge is nagiging physical connection na rin kayo. Tulad nga na nabanggit ko, di ba, yung virtual machine is kilala niya yung sarili niya bilang isang physical computer din. So, mangyayari is madadagdag siya dun sa router natin, no? Kung i-bridge natin. Pero kung not, no, ang mangyayari yung host natin, itong computer natin, yung host computer natin, siya ang mag-share ng IP address dun sa virtual machines natin. Okay? So mag-share sila ng internet. Ibig sabihin, medyo medyo mabagal kasi nakikishare lang tayo doon sa host eh. Pero kung gusto nyo sa router rekta, eto na, mag-bridge na lang kayo. Kung ire-rekta nyo naman siya doon sa mismong router nyo, no? So for now, not muna tayo. Pero kung gagamitin nyo to as in magke-create kayo ng mga virtual LANs, gusto nyo magkita-kita yung mga virtual machines nyo sa isang virtual LAN, mag-bridge kayo, no? Bridge na gamitin nyo para makita-kita sila, no? It's either kasi pag bridge kasi pala, no, rekta dun sa yan, sa router nyo. So makikita pati yung physical computer nyo, makikita din, no? Pag bridge, pag not naman, puro virtual machines lang yan. Makikita-kita yung mga virtual machines nyo. Ayan. So, yan, not muna tayo. Okay na yan, not. Tapos, USB, kung gusto nyo, anong gusto nyo version gamitin, okay lang yan, kahit ano dyan. Tapos, auto-detect o sound card, no? So, kung may sound card kayo, auto-detect na yan. Wala nang problema. Kung may specific kayong sound card na gusto nyo i-set, pwede naman. Para sa virtual machine nyo. Printer, kung meron kayong virtual printers, okay lang din. And then, display. Pwede yung taasan to. Ito kasi is related na sa tinatawag nating graphics, no? Or graphic card. Kung may graphic card kayo, pwede nyo taasan, no? So, let's say, ito, taasan nyo hanggang 10, no?